Namili ko ng mga pangsahog sa order ko today at saka bukas. Kahapon nakapamili na si Habi ng mga karne. Usually yung meat, pinapaano ko na sa kanya. Pinapabili ko na kasi kung pupunta ako ron, minsan ang pila ron eh. Mahaba ang pila. So, ubos oras. Mamaya may PCO din ako. Continuation to nung PCO ko nung na-aksidente ako nung February. So, ayun. Busy today. Pero yung order ko pa naman is 6 PM pa naman. I-deliver doon. Kaya ayun. Sinaglit ko muna to. Pero natulog muna ako kanina kasi talagang sakit ng ulo ko. Kumikirot. Parang simula na bumalik kami galing bakasyon, may kirot. Tapos parang itong 1 week straight na mas intense yung kirot niya. Tapos tumawag nga sa akin yung sa doktor. Sabi nila may temporary schedule daw ako daan ng surgery next week. So parang 5 days lang ang pagitan. Sabi ko tumawag last time sa akin. Sabi ko is October. Pwede na ako ng October. Pero syempre September, di ba, kababalik ko lang sa work. Tapos parang 5 days. Ang naman kung magbibigay ako ng 5 days notice sa work na kailangan ko ma-opera na kaagad. That's 4 months ako mawawala. Kaya sabi ko, kung pwede, October na yung schedule ko. Tapos bigyan ako ng at least 2 weeks. Na para masabihan ko yung chef ko na sa October, anytime, pwede kong tawagan na may schedule na ako for surgery. Same din kay Habi tsaka kay Jonas kasi kailangan ko ng kasama ng at least 1 week. So mag-off si Habi ng 4 days, si Jonas mag-off ng 3 days. So magpapalitan silang dalawa. Kaya sabi ko bigyan nila ako ng time. At least October. So okay naman sa kanila. Kasi ang hirap naman nung 5 araw lang. Kagad ako ng surgery. Kaya ayun. Tsaka marami na. May mga na-pick up na rin akong order hanggang September 24. Gusto ko naman medyo may preparasyon naman ako. Ayoko naman ng right away. Parang biglaan opera na kagad. Unexpected. Lalo nung kinausap nila ako. Okay naman sa kanila yung October last time. Di ko nga alam bakit tinawagan nila ako for another schedule. So ayun, na-share lang. Uwi na ako sa bahay at ako marami pang lulutuin. Yan guys, bye na ako. Talagang binili ko lang yung kulang na sahog ko para sa order ko. Kasi meron akong for today, ang order ko is chicken alfredo, maha blanca, igado, tsaka kare-kare. Tapos bukas naman, 2 order ng sisig, caldereta, pancet, at tsaka cordon bleu. So hindi ako nakapag-prep kahapon. Usually nagpe-prep ako day ahead. Kaya lang nangyari nga kasi kahapon, masakit yung ulo ko talaga. Sabi ko nga sa inyo kanina, di ba, lately masakit yung ulo ko ng 1 week na naiba yung sakit niya. Parang paiba-iba. Minsan sobrang sakit. Biglang medyo maglalaylo ng konti. Ngayon, so far, buti na lang. Masakit siya pero tolerable. Kahapon, di ko na nagawa mag-prep. Sabi ko, papahinga ko na lang. Kaya ayun, buti na lang natulungan ko ni Habi mamili na ng mga karne kahapon. Kasi kung ngayon ko pa bibilin, sobrang rush na. So ayun, simulan ko muna yung maha kasi by 1:30 alis din ako dahil 12:40. Yan. Ako dahil may PCO ako. Dahil sa aksidente ko from last time. So, ayan. Gawin ko muna yung maha, then mag-prep ako ng papalambutin ko yung baka. Ito kagandahan yung sa Instapat. Ito ginagamit ko pang palambot ng baka. Yan. Mas maganda siya eh. Saglit lang. Parang 8 minutes ko lang sinasala kasi ayoko naman sobrang lambot kaagad. Kailangan yung sakto lang para while niluluto ko siya. Lalambot pats to. Para sa maha. Ito. Dito. Sa igado to. Yan. Ba't ba napakabulol ko today? Sa igado. Pero sa maha yan. Gamit ko isang cream style corn. Corn kernel. Tapos 2 condense. Isang evap. Tapos 2 gata. Yan. Tapos syempre cornstarch. Pang thicken. So yan guys. Inopen ko na yung mga can. Tapos ito pala. Cornstarch. Dinelute ko siya sa milk. Sa fresh milk. About 3 cups yung milk.
Tapos, 3 ganito ng cornstarch. Ito yung sa rice cooker ginagamit ko eh. Ang cup ng rice cooker. So, ayan. Lagay natin yung corn. Lahat muna pagsama-sama yung ingredients. Bago ko siya isalang sa kalan. Corn. Cream of corn. Tapos, evaporated milk, isang can din. Tapos, gata. Coconut milk. Actually, guys, ang dami nagre-request ng mag-cooking nga daw ako. Kaya, pinipilit kong isama talaga yung pagluluto. Kaya lang so far medyo mahirap kasi lit ng tripod ko na ginagamit. So, order na si Habi ng tripod. Para pag nagluluto ako. Kasi minsan nahirap ganyan pag mag-isa ako. Wala akong katuwang Tapos, condense. 2 condense din. Ito yung condense, depende pa sa inyo yung tamis, kung gaano nyo katamis gusto. Kapag sa tingin nyo, usually ito bago ko to isalang, tinitikman ko ng konti. Pag sa tingin kong kailangan kong dagdagan ng sugar, nagdadagdag ako. Pero kung okay na, hindi na. Okay na yun. Depende rin kasi sa pang lasa. Tapos lang yan, mix lang hanggang ma-incorporate lahat. Bago ko siya isalid sa pot. Saglit lang to, matagalan dito yung paghahalo. Tapos ito yung dinilute ko na cornstarch sa milk. Yan, try ko na siya. So far okay na yung tamis sa akin. Kaya salang ko na siya. So yan, natin siya salang. Medium heat. Pasensya na medyo may uwong ng konti, nakabukas kasi yung exhaust. So yan, ito nakakapagod dyan kasi halo ka ng halo. Kaya kailangan medium heat talaga. Tapos babantayan. Pero to while niluluto, maghihiwa muna ako ng mga kailangan ko para mamaya. Yan, nakikita niya mga karne na yan. Lahat yan, hiwain ko yan. So, dyan lang muna to. Okay guys, tik na yung ating pero na pa to. Mag-continuous cooking pa to. Kapag continuous ko ito nahalo kanina. Pag ito na siya katik, binababaan ko na yung apoy. Kailangan dire-diretso ng halo. Nung mga bata kami, naalala ko ang mami ko nun. Sa kanya namin namana yung mahilig magluto. Tsaka yung magaling magluto.
Kumbaga nasa pamilya na. Kapag kami mga handaan nun sa amin, sa mga kumare ng mami, siyang nagluluto. Nagre-request yung mga kumare niya na magpaluto sa kanya. So while growing up, sa kanya namin natutunan yung mga ganitong luto. Pero bata pa ako nun, hindi ko pa alam. Kumbaga nalalasahan ko, nakikita ko. Pero nga since napunta ako sa profession na pagluluto, yun, nalaman ko, unti-unti inaral ko yung yung naaalala ko sa memory ko na lasa na ginagawa ng mami namin. Kasi yan, nung bata kami, nagluluto siya ng maha, ube, pero meron kaming kawang malaki. Tapos, tulong-tulong kami magkakapatid sa halita na maghalo kasi masakit sa braso. Lalo pag kayo mga okasyon yung magpapasko, ganyan, bagong taon. Nagluluto yun sa malaking kawa. Tapos palitan kami. Tapos pag sinasali na niya, nag-aagawan kaming magkakapatid. Doon sa natira sa kawa. Lapit na. Kasi mas masarap yun nasa pinakakawa. Ngayon kasi medyo masano na kasi meron ng non-stick. So hindi na talaga matitira sa kaldero. Tapos yan, while waiting ako na matapos, almost na yun. Pag ganyan medyo hirap na siyang bumagsak, ibig sabihin malapit na yun. Tsaka nagmamantika na siya from gata. Tapos habang inaantay ko to, nagto-toast na ako ng desiccated coconut. Kasi mas maganda sa atin sana kung latik. Pero kasi yung nasa can na ginagamit ko, hindi siya basta-basta naglalatik. Naglalatik siya konting-konti. So might as well, ginagamit ko yung ganito. Kung nasa Pinas, madaling gumawa ng ng latik kasi talagang totoong gata. Pero ako ito gamit ko. So after kong lutuin itong maha, we grated, lalagyan ko siya ng grated cheese, yung quick melt, at saka yung desiccated coconut. Almost na to guys. Makita ko na lang yung finished product mamaya. Ayan na guys, ang aking creamy maha blanca. So, magsiset pa yan. Ayan, jiggly. Mas maganda ng jiggly siya kasi ano yan. Pag nag-set siya, malambot. Tapos, every time gumagawa ako, nagpapasobra ako. Syempre, para din sa amin. Gaya mamaya, mag-aano ako ng igado tsaka kare-kare. So, papasobra ko na para may ulam na kaming mamayang gabi. Kaya pag may bili ko ng karne, lagi may pasobra. Which is mas madali, hindi na ako magdodoble-doble ng luto. Yan na guys, larga na ako. Nung oras na pala, 1:44, alas 2 yung ko. Although pag nag-drive naman ako, 10 to 12 minutes lang naman yan. So kita-kita lang mamaya. Pag balik ko na sa bahay, nandyan na rin si Habi sa bahay. Nakauwi na. Yung mga bata mamaya pang hapon yun. Yan, dyan ako sa Savannah Bazaar Physio. Dyan ako lagi. Malapit lang sa bahay, parang 10-12 minutes drive. Yan. Tagilid na ako. Kanina nilagyan lang ako ng heat pad na parang may pang kuryente. Tapos ngayon, yan, yung suction cup naman nasa likod ko, kaya nakatagilid yung higa ko. Yan, bahay na ako guys. Andito na rin siya. Yan. Antok. Inaantok ako habang naka-PCU Tapos yung mga patch tapos gusto pa ba naman ni James ako pa magpintura uli. Ngayon lang natapos i-blast. O, di-OT na naman dapat. Tatagalin pa tapos pinilit isaksak yung dalawang pipe na yun, hindi naman kasya. Paano pipinturahan yung gitna? Paano? Sama na lang. Kaya malis na ako. Iwan sila? Iwan siya. Pero bukas wala ka naman pasok na, di ba? Pahinga. Yung dalawa ni, naiwan, ni Rob. Pahinga. Magkakaroon na ng yun. Kaya ng bulaklak. Kaya lang walang kasabay na pwede siyang cross. May balahibo. Pag may balahibo ng ganyan, sayang walang kasabay.
Lamig-init na naman eh. Bungo na, pabalik-balik na lang eh. Nakakainis weather eh. Wala na eh. Ito, nalanta na lang yung ano. Alin? Bulaklak? Bulaklak. Hindi na pakalinit. Eh. Gusto mo sumabay? Utot mo. Naaabot na kalokohan niya eh. Ah. So yun guys, back to luto na. Nakapaghiwa na ako ng pang-igado. So usually may garlic ako, onion, peppers, carrot, patatas, tapos chickpeas at saka green peas. Tapos ito minarinate ko na tong pork at saka liver. Ito naman para sa Alfredo. Niluluto ko na yung pasta. Then ito yung para sa kare-kare mamaya. Walang puso ng saging dito guys, kaya hindi talaga makan. Minsan meron pero tiyempuhan. Kasi na yung beef na pinalambot ko. Kare-kare. Ito yung ginagawa ko sa garlic. Ginagamitan ko siya ng food processor para maramihan na. Natin yung pork. So, paglagay nito, tatakpan lang. Tapos hayaan siya magsangkot siya hanggang sa matuyo yung pinaka-liquid niya. Tsaka magigisa pa ng mga gulay. Tsaka mo lalagyan na rin ng liquid para malambot na malambot yung karne. So yan, nag-aantay na lang ako sa pork para lumambot. Mag-igisa naman tayo para sa sa kare-kare. Yes. Garlic. Maraming garlic. Baka medyo malabo lang yung salita ko kasi ang lakas nung pan. Tapos ito na yung pork na natin. Ay, beef na pinalambot ko. Sa ano to? Sa Instapot lang. 7 minutes. Pero ang gamit ko kami sa boneless beef shank. Tapos ito palang gulay, blinange ko na siya. Kasi halo ko yung konti sa mismo pagluto na at saka yung pang-topping. Tapos naglalagay ako ng beef cubes. 2. Pamaramihan kasi ito.
peanut butter. Yung smooth ang gamit ko. Mas maraming peanut butter, mas masarap. Parang ito na yung pinaka-pampalapot na. Usually, hindi na ako gumagamit ng pampalapot. Sa peanut butter ko na siya pinapalapot. Talaga siya karami. Para malasang malasa. So yan. Okay na yung kare-kare. Nilagyan ko lang ng konting sugar. Parang teaspoon, 1 teaspoon ng sugar. Para mabalance yung dinamnam niya at saka yung alat. Tapos atsuete. Atsuete powder itong gamit ko, yung Mamasitas. Kasi pag yung isa yung talagang atsuete, ginagawa ko ito, pinapakulong ko naman sa oil para ma-infuse lahat ng kulay niya. Ano to, after nito, pagka nag-sear na to ng konti pa, okay na, halo ko lang yung ibang gulay, tapos dalis mong gulay pang toppings na lang. Yan, tapos na yan. Yung ano natin, higado, almost ano na rin yan. Pwede ko lang ilagay. Konting patuyo na lang. So yan, nasangkot siya na. Tapos na yung kare-kare, nasangkot siya na natin itong higado. Lagyan ko na ng bay leaf. Tapos paminta. Liquid seasoning. Tsaka patis. Ito guys, yung pagtitimpla nito nasa sa inyo kung gaano yung alat at tsaka gusto yung lasa. Pag nagluluto ko, usually highball lang. Kasi at saka yung add ngayon yung peppers at saka yung carrots. Tapos itong patatas maya-maya na. Sabay na yan ng chickpea. Dagdag natin yung patatas. Yung chickpea. Yung green peas mamaya na yung pagpaluto na. Pare saglit lang naman yun. Natin. Para lang natin kung okay na ang lasa. Sakto na yung lasa at saka malambot na yung karne. So pagluto na yung patatas ako, dadagdag yung green peas. Tapos okay na yan. So yan guys, tapos na. Hindi na ako nakapag-vlog after. Kasi rush na eh. So ito yung chicken alfredo. Naubusan ako ng medyo mas mataas na pang pasta ko na tray. Kaya dito ko nilagay sa dalawang isang maliit, isang malaki. Tapos, higado, kare-kare, tsaka maha. So, si Jermaine nakasama ko mag-deliver. Yan, nandiyan si Jermaine. Ayan siya. Nag-chop-chop ng sisig. 2 order para bukas.
inaano namin yan, yung pinapalambot ko na yan. Tapos, iano na, in-air fry. Tapos, chop na para bukas, i-oven ko na lang. Para mas lumutong, matanggal lahat ng excess na. Pinubukan na din ng balbas, tsaka bigote. Sa pag-iiwa. Pagod. Parang ngayon wala pa, no? Umuwi ka gano'n trabaho mo. Malamig na. Ganun ba? Malamig na sa labas kayo. Gigil na siya, gigil. Galit ka na, dear? Bumili ka bagong kutsilyo, nakakain sa to. Wala eh. Naluma na eh. Gamit na gamit ba naman na yan? Mapahasa. Meron pahasaan eh. Saan? Magandang klase yan eh. Yung papahasa? Meron sa may, ano ba, sa Market Mulata o sa Chinook. Yan, ang dami yan na naiwa. Oh. Sa palengke meron. Palengke. Sa Nova? Alin yan? Kung pumunta kayo sa palengke ng Balagtas, maganda pa. Okay na rin, pero hindi gaya na dati. Hindi nakagaya ng dati. Pero maganda pa rin naman. Marami medyo siksika na lang doon sa may mga karnihan, hindi gaya ng dati na medyo may space. Pero syempre, nagtitinda ng palabok na pa. Wala ano eh. Kahit yung kanina matanda nagtitinda sa may ano, wala rin. Matanda na nun eh. Malay mo ba naman? Yung bata pa ako nagtitinda. Baka may mga anak. Pero merong pwesto na ngayon doon ng ano eh. Yung bili ako nakakanin, pero iba na yung lasa eh. Nagtitinda ng walis, langis, walis. Ilang taon na yun. Ilang puntaw na yun. Ilang taon ka na pupunta ng palengke kasama si mami. Ganda ng boss nun eh, yung babae. Ilang taon ka na? 8? 10? Alin? Noong time na yan? Na naririnig mo yung walis, langis. Kaya ba yun? Parang mga high school na doon ko na. Ano pa ba ng high school ka? Kahit tagal na rin yan. Hindi ko pa sabihin matanda na kasi ako. Matanda na tayo. Yun lang yun. Ikaw naman eh. Tatap ka agad eh. Langis, walis, makabuhay. 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 Nakabalot yun. Nakatali yun, di ba? Ano yung makabuhay, sabi? Tinatanong, huwag mo lang tanongin, sabi ni Mami. Sabi si Ate Leti. Yun ba yung mga tali na parang gamot? O yung mga parang gamot-gamot. Nasa bila-bilao yun, di ba? Hindi, sa sa lapad na bote. Akala ko nasa bilao. So, ayan. Tumutunog na isa, tinatawag na siya. Huling sisig. Ayun. Nakakain na ng hapunan. Tapos na rin mag-prep. Ayun pa tapos. Meron pa isang batch ng hiwain. Hiwain? Sisig? Sisig. Ako ang na bang umaga eh. Yan talaga. Tulog-tulog. Para matapos. Sakta ng braso ko. Siya naman. Sakit nga ng braso ko eh. Hindi yung ganito. Kakapintura to sa trabaho. Yan. Mag-shoutout pala kami. Start kami mag-shoutout ng mga nagko-comment. Ang dami. Lalo na, eto yung doon sa may, yung mga nanood nung episode na Operasyon ni Carla. Yung the rest niyan, halo-halo na kasi marami na yung mga nanonood na regular na rin kasi. Regular, tsaka yung mga bagong subscriber namin. Ayan. So, ito yung mga nag-wish kay Carla na sana raw maging safe ang kanyang operasyon sa darating na October. Maraming salamat sa inyo. Isa natin kay Miss Senti Lady. Ayan. Thank you. Si Sally Velasquez. Ikaw nagsulat yan eh. Basahin mo ngayon. Ako na nga nagsulat eh. Sige na. Sulat. Basa. Nice. Hindi ko maintin na sulat mo eh. Ano yun? Tabaligad. Kita mo, hindi niya maintindihan yung sulat na kaya pinapasa niya sa akin. Hindi, kasi yung mga pangalan, di naman pangalan talaga eh. Tapos mga nice. Code eh. Tabaligad nakalagay. Si 7678. Si Tonji Ocampo 9993. Just the Philippines. Ball. 4222. Ang hirap na may number Ito, Pogi ito sigurado to.
Kapangalan mo kasi. Victor Mike Mika, 124. Si Tam Conanan, 8710. Lea Oliveri. From California. Ayan, from California pa yun. Gusto ko pumunta rin eh. Si Mira De La Rosa. Panganiban. Ay, Del Rosario pala. Del Sorry. Rosario. Panganiban. Yan. Si Laiseling Tapusok, 6776. Yan. Maru Hansamu, 3519. Mga sa Japan yun ah. Si Marge. 0896. Si Bing Torres. 9238. Ano ba yun? Telephone number nyo ba yan? Ang hirap pa sa akin. Si Erlinda Almasan. Ayan. Wag na natin sama yung number para mukhang natural. Si Ana Bulawan. Ayan. Riza Gonzalez. Si Apple De La Pera. Tsaka si Micaela. Michael Alba or Micaela Alba? Micaela Alba. Si Rose Rose Vlog, Buhay Canada. ayan, tiga Canada rin. Nag-vlog din siya. Tsaka si Mika Apostol. Yeah. Si Saan yan? Si Mika na since noon. Ito yata, ano yata ito eh. Zip code niya yata ito eh. HD91R. CA-HD91R. Yan. Zip code nga ata Zip yun. code nga. Yan, yung mga nagwi-wish kay Carla na maging safe ng operasyon niya. Maraming salamat sa inyo. Yung mga susunod na vlog namin, ilalagay na namin yung Mga nagpapa-shoutout. So, yun. Liwanag ng Busy. ilaw natin today. Busy day. Yun nga pala, gamit na namin yung phone niya. Kaya siguro pansin nyo, malinaw-linaw na yung camera. Ayan. Tsaka yung boses. Nagpa-plan talaga kami bumili ng mic. Kasi lalo pag nasa labas eh. Yung Bluetooth. Ganda nga din yun. Marami na kasi lumabas na dati yung Rode lang yung meron yata. May time kasi na talagang mahina ang dating. Lalo pag nasa labas kasi malawak nga naman. Yeah. Tulong-tulong lang kami para sa ekonomiya. Dami niyang OT this week. Everyday eh. Everyday. Ako naman busy sa work. Tapos since last week, parang 1 week lang ako nagpahinga after nun. Puro order na kada day. Nakwento mo ba yung tumawag sa inyo sa ospital? Kanina binanggit ko. Gusto agad operahan na Within 5 days, opera na walang preparasyon. Sabi ko, teka muna. Ang sabi ko sa work is this October pa. Tapos siya din nagsabi rin sa work, pati si Jonas. Ang hirap naman nung within 5 days, tapos agad-agad. Kagagaling na sa bakasyon eh. Siyempre, hindi pa kami nag-pick up ako ng mga order hanggang September 24. Kasi sabi ko nga, sulitin ko itong September. Para bago ako magpahinga ng ilang buwan. Tsaka yung company, siyempre, gusto rin bumawi. Kaya nga pinagbibigyan ko sila sa overtime. Pero lang yung angina. Pagod na rin ako. Kahit ako eh. Kasi next week Saturday, sakto na wala akong order next Saturday. Pinapasok din ako ng extra. Kinuha ko rin. Sige. Mas mabilis makaipon. Mas maganda. So far, okay naman kami. Kasi yung may ipon naman natin, mawawala naman siya ng trabaho for... Okay, yun nandiyan man ang one thing eh. Kaya rin gusto namin makaipon ng gusto. Kasi bukod nga sa gusto namin magbakasyon ulit sa Pinas. Pero pinaka-unang-una is sa operation ko kasi 4 months ako. Walang work. Although may nakakuha naman sa EI, sa government. Pero hindi sapat yung kasi 55% lang yung sinasahod ko. Maganda lang kasi bayad na rin yung sa truck, di ba? Buti na nga lang. Kahit pa paano, medyo bayad na kaya medyo malaki-laking kaalwanan. Buti na nga lang. Tapos yun nga, hindi ako makakapagtrabaho ng 4 na buwan. Bukod sa walang sasahurin, bukod sa insurance, sa government, yung side hustle, usually na pinakamalakas ko September to December. Yun yung mga malalakas na month eh. Yun yung talagang lakas sa bagay. Ngayon, wala na pinipili eh. Parang simula bumalik tayo, every week meron na eh. Tsaka hindi, nung last year, diba? Simula nung after nung Pasko ng last year, tuloy-tuloy na eh. Minsan may catering pa na malalaki. 2 yung malakihan na pangsandang katao eh. Kaya yun, yung paypay nga. So, medyo gusto namin magbawi. Kaya nga sabi sa akin na sa Wednesday na lang, sabi ko wag muna. Sabi ko, pwede ba October na lang? Kasi ako nakakaya na hindi ko parang nasabi ang sabi ko sa work is October. Kaya ako medyo bigyan niyo ako ng time. At least bigyan niyo ako ng 2 weeks.
pasensya na rin doon sa mga order ng Christmas, lalo na yung mga every year bumibili sa atin, ano? Yung mga regular namin na laging order pagpasok ng December yan, may mga party na sila. Pasensya na muna kayo kasi yun nga, may operasyon siya, hindi pwedeng ma-stress. Stress. Hindi naman ako stress magluto. Actually, may mga nagsabi nga, hindi raw ba ako napapagod. Luto na yung trabaho ko pagdating sa bahay, luto. Tapos part-time Praktisado na yan eh. Part-time pa luto. Ano ako yung kapag kahit mawala akong order luto rin ako ng luto. Parang buhay ko na ata ang kusina. Tsaka happy ako sa ginagawa ko. Kaya nasa Pilipinas kami, lagi kami nasa palengke. Sabi ko, pag umuwi, hindi ako magluluto. Enjoy ko yung pagkain. Bili na lang kung kailangan bumili. Natuwa ako pumunta ng palengke. Every other day, nasa palengke ako. Palengke, tsaka grocery. So yun na yun ang happiness ko. Hindi ako maluho sa mga gamit o kung ano. Pero maluho ako sa pagkain. Aminado naman ako. Kailangan dyan. Obvious naman siguro, no? Yung ingredients laging kompleto. Ayaw ko magluto ng may kulang sa ingredients. Ayun. Maraming salamat sa inyo nga pala, guys. Maraming salamat sa inyong wish para sa kanya. Tsaka yung prayers. Yung prayers. Pati yung mga nagmamahal kay Mami. Na talagang sumusubaybay sila lahat ngayon dahil nga si Mami, natutuwa sila. So happy din kami na marami nagmamahal sa kanya. Tsaka yun din, yung kay mga vlog ni Ninya, nandun din yung mga update kay Mami lagi. Kaya kami, yung ma-update lang namin sa inyo is yun, yung kapag kachat namin si siya. Mami. Tapos pala, thank you pala kay si Shirley May. Shirley May. Yung binigay niyang kay Mami. Magkikita sila nila Ninya, yung kapatid ni si Shirley May. Salamat talaga. Maraming salamat. Sana nga pag nauwi ka, makadalaw ka rin kay Mami. Matutuwa yun. Saan ba siya? US. Sana guys, maraming salamat. Kami magpapaalam na rin at ligpitan pa. Ligpitan. At may hihiwain pa yata ako dun. Meron pa. dalawang malaki pa yata yun. Patapos naman. Yun, tumig na. Paano guys? Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you in the next vlog. Bye.